Magandang gabi. Ako si Grace Gagarin, nag-aaral sa Universidad ng Bicol, Kolehiyo ng Arte Atleta. Malugod ko kayong inaanyayahan sa espesyal na ulat tungkol sa fake news. Sa panahon na puno ng impormasyon, ang pagkalat ng peke at maling balita ay isang hamon. Ngayong gabi, tatalakayin natin ang mundo ng fake news. Sumama kayo sa akin at ating alamin ang katotohanan sa likod ng fenomenong ito. Ano nga ba ang fake news? Ang fake news ay tumutukoy sa mga peking impormasyon o maling impormasyon na inilalabas bilang balita. Ang kahulugan ng fake news ay hindi tuwirang nakatalaga at kritisado ng ilang mga individual. Mahalagang maging maalisto sa fake news at patunayan ang katumpakan ng impormasyon bago paniwalaan o ibahagi. Ngayon naman ay ating pakinggan ang ilang individual tungkol sa kanilang opinyon, pananaw at payo patungkol sa ating paksa. Naniniwala pa ba kayo sa mga balitang lumalabas sa radyo, TV, sa social media po? Oo, naniniwala. Sa mga napapanood or naririnig nyo sa radyo ngayon ng mga balita, naniniwala pa po ba kayo? Depende. Nabiktima na po ba kayo ng fake news? Sa cellphone, In any case po, nabiktima na po ba kayo ng fake news? Yun. Sa panahon ngayon, like sa mga anchors, sa mga DJ sa radyo, pinaniniwalaan nyo pa po ba sila? yung iba, So, sa panahon ngayon po, sino pa po ba ang pinaniniwalaan nyo sa media? Yung kapangiling music. Ano po ba sa tingin nyo ang pwede nating gawin para labanan ng fake news? depende sa kuya kung labanan ng fake news, di na mag-cellphone. Ano po ang pwede nating maipayo sa bawat tao para maiwasan ng fake news? Siguro maging totoo na lang sa diri. Yan lang. Tila ang ilang tao ay maaaring naniniwala pa rin sa mga balita na iniulat, habang ang iba naman ay may pagdududa o pagtatanong sa katumpakan ng balita. Mahalagang isaalang-alang na ang mga paniniwala ng mga tao ay maaaring mag-iba batay sa kanilang mga personal na karanasan, pinagmumulan ng impormasyon at mga kasanayan sa kritikal na pag-iisip. Naimungkahi na maaaring maramdaman ng ilang individual na hindi sila personal na nakaranas ng anumang negatibong epekto mula sa balita. Ngunit nakatagpo ng mapanlinlang o maling impormasyon sa pamamagitan ng social media. Naipahiwatig na ang mga tao ay naging mas mapili sa mga pinagkukunan na pinagkakatiwalaan nila para sa mga balita. Sa pagtaas ng maling impormasyon at pekeng balita, nauunawaan na ang mga individual ay magiging mas maingat at umaasa sa mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan para sa tumpak na impormasyon. Ang pahayag ng isang na-interview ay huwag na raw mag-cellphone. Ito ay kanyang ginamit bilang isang mekanismo ng pagharap sa paglaganap ng pekeng balita. Ang ideya ng pagiging totoo sa sarili at kritikal na pagsusuri ng impormasyon ay makikita bilang isang paraan upang labanan ang pagkalat ng fake news. Ako, bilang isang mamamahayag sa hinaharap, ay magsasabing mag-imbestiga, huwag basta-basta maniniwala. Maghanap ng lehitimong balita sa fake news, huwag maging biktima. Sa muli, Grace Gagarin, nag-uulat.